May tamang lugar at paraan para po sa sinasabi mong pagsupalpal sa kanila. Hindi po yan sa kongreso o sa lugar kung saan may immunity ang mga taga-usig at walang laban naman ang mga resource person sa kung paano sila maaaring tratuin base sa mga nakaraang kaganapan. The fact na may label na narco vloggers, pogo vloggers only goes to show na di pa man nagsisimula ay may bias na at may panghuhusga na. Mga kutsero, ito po kasi if I'm not mistaken ay base sa mga reports na nakuha sa kanila. So, if the label is wrong, kung mali po na tawagin kayong narco vloggers or pogo vloggers, then sabihin nyo dun. Hindi naman siguro kayo makukontent kapag kayo ay pag nagsalita ho kayo dun at sinabi nyo na hindi ho ako narco vlogger, hindi ho ako pogo vlogger. Hindi naman ho kayo makukontent doon, hindi ho ba? Maisog daw eh. I'm not a Filipino for nothing, guys. Diba? Wala namang masama doon eh. Kung sasabihin nyo sa hearing, hindi po ako narco vlogger, hindi po ako pogo vlogger, o di hindi. Yun nga lang kasi mga kutsero, may mga ibang tanong. Feeling ko kasi, ito yung kinakatakutan nila. Dito ho muna tayo, introhan ho muna natin. Kasi ho, kahapon, may lumabas ho yung balita. Ano ho yung balita? Ito. 40 SOCMED users, platform reps, invited to house fake news probe. 40 guys! Oo, Silhouette 40. A total of 40 social media personalities and representatives from various online platforms have been invited to the House of Representatives Tri Committee's first hearing this Tuesday. Actually, nakita ko rin ho yung listahan. Ang dami, 40 nga. Oo. Isa dito, kaibigan natin. Oo. Pero mga kutsero, merong may impormasyon ho akong nakakaalap. I can only verify yung sa isa. Siyempre, kaibigan ko yung isa. So, na-verify ko na sa kanya. Natanong ko na siya, what's the deal, etc., etc. And personally, I have received information na hindi makakapunta sa hearing bukas. And nung sinabi na sa akin yung reason, sabi ko, ay, oo, wag kang pumunta. Sabi ko sa kanya. Unahin mo yan. Oo, unahin mo yan. Oo, wag ka nang pumunta. Of course, madali sa akin i-verify kasi kaibigan ko siya. So, sa akin, okay lang yun, naiintindihan ko. Pero, I have received information na ibo-boycott ang hearing bukas. Hindi ko alam kung gaano katotoo yung impormasyon na yan, pero meron nung nakarating sa akin na unti-unting nagpupulasan itong mga inimbita. Nag-usap-usap daw para i-boycott. Tumawag sa akin yung Dagang Costa eh. Coach! May balita ako sa iyo. Sabi, okay, di kinuwento na niya. May impormasyon daw silang nakalap na ayun nga. Wow, magpupulasan guys! Hindi ako naniniwala nung una. Sabi ko, hindi, matatapang yan. Maisog yan. Pupunta yan. Mga maisog yan eh. May bayan ang yabang nila. Maisog. Maisog kami. Maisog. Yun ang yabang nila eh. Maisog yan. Pupunta yan. Pero, nung nakita ko mga post nung iba sa kanila, yung iba lang naman, hindi naman sa kalahatan. Nung nakita ko yung mga post nila, ay, naglalabasan ng excuses. Nakakatawa. Oo, puntahan natin yung isa. Ito hindi natin masyadong ibabash kasi babae. Alam niyo naman, hindi tayo nang babash ng babae. Hindi katulad ni, well, unless nagpapanggap na babae. O kaya yung mga babaeng katulad ni Maharloka. Ayun, okay lang i-bash yung mga ganun. Sabi ni MJ Kiambao Reyes. Sabi niya, I am currently out of the country on a long-planned trip and have not received any formal invitation from the House of Representatives. I only learned just now that my name was included among the social media personalities invited for the hearing on fake news and disinformation. I am neither a purveyor of fake news nor in anyone's payroll. In fact, I do not even consider myself a blogger. Like millions of Filipinos, I am simply exercising my right to free speech and advocating for the best interests of my country and my people. The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Article 3, Section 4 clearly states, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people to peaceably assemble and petition the government for the redress of grievances. I have always exercised my constitutionally guaranteed freedom of expression fearlessly, but also, as always, responsibly, and always within the legal boundaries for many years now. No amount of calm and scare tactics can prevent me from doing so. Not then, not now. I am not a Filipino for nothing. Ay, may ganun. Oo, meron naman tayong Zoom. Di ho kayo pwede mag-Zoom? Bawal ho ba ang Zoom kung nasa ang bansa kayo ngayon? Diyos ko! Sa mga hearing nga sa korte, tinatanggap na ang electronic appearance. Ano ba? Lalo pag nasa abroad yung witness. Wala ho ba? Wala bang Zoom? Ala ho ba? Maisug. Di humarap ka. Kahit naka-Zoom, humarap kayo. Okay lang yun. Lagi ako nga, may mga nai-interview online eh. Si Presidente, na-interview ko online. Si DND Secretary, na-interview ko online. Diyos ko naman. Hindi na kailangan ng personal appearance. All you
need is an internet connection and some applications that can do remote teleconferencing tulad ng Zoom. Hindi na ako kailangan magpaluso. Tapos may nag-comment sa kanya. Nabasa ko yung comment. Nagkataon lang naman, pag-click ko ng comments, yun ang unang sumalubong sa akin. Sabi ni MJ, may tamang lugar at paraan para po sa sinasabi mong pagsupalpal sa kanila. Hindi po yan sa kongreso o sa lugar kung saan may immunity ang mga taga-usig at walang laban naman ang mga resource person sa kung paano sila maaaring tratuin base sa mga nakaraang kaganapan. The fact na may label na narco vloggers, pogo vloggers only goes to show na di pa man nagsisimula ay may bias na at may panghuhusga na. Mga kutsero, ito po kasi if I'm not mistaken ay base sa mga reports na nakuha sa kanila. So, if the label is wrong, kung mali po na tawagin kayong narco vloggers or pogo vloggers, then sabihin nyo dun. Hindi naman siguro kayo mako-content kapag kayo ay pag nagsalita ho kayo dun at sinabi nyo na hindi ho ako narco vlogger, hindi ho ako pogo vlogger. Hindi naman ho kayo mako-content doon, hindi ho ba? Mako-content ba kayo doon? Diba? Maisog daw eh. I'm not a Filipino for nothing, guys. Diba? Wala namang masama doon eh. Kung sasabihin nyo sa hearing, hindi po ako narco vlogger, hindi po ako pogo vlogger, o di hindi. Yun nga lang kasi mga kutsero, may mga ibang tanong. Feeling ko kasi, ito yung kinakatakutan nila. Saan mo nakukuha yung impormasyon mo? Ayo, ibang tanong kasi yun eh. Kung hindi ka narco vlogger at hindi ka pogo vlogger, saan mo nakuha yung impormasyon mo? Sinong nag-feed sa inyo ng mga inyong pinopost? Ay, iba yun. Yun yung mga tanong na mahirap sagutin. Sinong nagpapadala sa iyo ng mga fake news na ikinakalat nyo? Sinong nagbibigay sa inyo ng ganitong impormasyon na pinapakalat sa inyo? Hindi na yung bayad, mga kutsero. Ako, mga kutsero, hindi ako masyadong interesado kung bayad sila o hindi. Kasi, alam naman natin, tatanggi lang naman nila yan. Pero ako, mas interesado ako, mga kutsero, saan nang gagaling? Yon ang magandang tanong kasi. At yon ang mahirap sagutin. Alam nga namang sumalo sila para kay Digong. Sabihin nila, ako po ang gumawa. It's all in my head. O, di fake news ka nga. Huli ka. Dapat kang kasuhan. Dapat higpitan pa ang ating libel laws. Yun kasi yung mas delikado eh. O, so yun yung kay MJ Cambao. Meron ba? Ito yung pinakagusto ko, yung kay Mark Lopez. Na-meet ko to si Mark Lopez mga 2 beses. First time yung in-invite na ako para i-meet si former Secretary Art Tugade. Second time was sa bahay ng mga Marcos, kay Amy Marcos. In-invite kasi ako ni Daryl. Sabi ni Daryl, punta ka dito. Gusto ko kausapin ni Senator. Oo, sabi niya sa akin. O di punta naman ako, siyempre, tinatawag ako senador eh. Hindi naman ako kinausap. Ang kinausap sila Trixie. Ano yata si Trixie? Tama. Sila Trixie, sila Mark Lopez, yung mga DDS vloggers. Sila. Yan. Sila yung kinausap. Marami sila, mga 11 yata o 12. In-invite kami ni Sangkay, ni Daryl. Sabi niya kasi gusto kami makausap ni Amy Marcos. Tapos nandun lang kami, hindi kami kinausap, nasa labas lang kami, nakikipag-usap kami sa mga ibang vlogger. Tapos ang kinausap ni Amy yung mga vlogger ni Digong. Okay lang naman, wala akong pake. But anyway, ayun na nga. Ito, mas gusto ko yung sinabi ni Mark Lopez. Una kasi, mga kutsero, ito yung una ko nabasa kay Mark Lopez. Trap na ngayon? Ba't naman trap? Akala ko ba, sa wakas, sabi kasi siya rin nagsabi niyan eh. Sabi, yehey, sa wakas, makakaharap ko na din si Congressman Dan Fernandez at pati si Kong Ace Barbers. Masaya ito. Ayan, sabi niya. Akala ko ba masaya? Tapos ngayon, biglang it's a trap. It's a trap! Ano nangyari? What changed? Ano nangyari? So, nakukumpirma na ba yung chismis na nakarating sa akin? Na magkakaroon ng pulasan, magkakaroon ng boycott? Meron pa ako narinig kanina sa vlogger din, yung ghostwriter ni Sara. Dapat daw si Bongbong Marcos nasa hearing din kasi vlogger siya. Ganun daw, oo. Iisa-isa na sila ngayon ng sineshare. Etong isa, ayan, Article 3. Article 3. Nakita ko rin yan kay Mark Lopez eh. Same, parehong-pareho. Same template. Ito mismo, yan mismo. Yan ang nakita ko kay Mark Lopez. Naman. tulong na to sa inyo ha. Sa mga attend bukas, tulong na to sa inyo. Baka pag I'm being na kayo na warned. excuses nyo. It's a trap. Huwag na natin pag-usapan si Maharlika, si Sas. Given na yun, okay na yun. Alam na natin lahat yan. Pero pwede silang umattend. By Zoom naman eh. Pwede sila umattend kung gusto nila. Sana umattend sila. Kasi kung ang away vlogger, ang tatapang nila, pag ako inaaway nila, matapang sila eh. Try natin kapag kongreso naman. Hindi kayo mako-contempt. Paano kayo mako-contempt? Online. Pero kung may pinaglalaban ka, harap ka dun.
Kung wala kang pinaglalaban, o di bahala ka. So mga kotsero, mukhang bukas, titignan natin kung ano mangyayari dito. Pero mukhang unti-unti na silang nagpupulasan, guys. Kanya-kanya ng excuses.